Kung isang buwan kang hindi nakatakbo tapos babalik ka na ulit sa ensayo, huwag ka agad bumalik sa full program. Mali pala yun. Na-injure ako sa rotator cuff ng shoulder ko. Fat utilization builds endurance at keeps the effort enjoyable and sustainable. Disclaimer, hindi ako certified coach pero nasa 9 to 10 years na ako tumatakbo. Gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko sa training, baka makatulong sa inyo. Kung isang buwan kang hindi nakatakbo tapos babalik ka na ulit sa ensayo, huwag ka agad bumalik sa full program. Lalo na kung may speedrun ka kaagad sa schedule. Isang buwan na pahinga ay medyo matagal at posibleng nag-reset na rin ang katawan mula sa pagiging athletic state. Kapag binigla mong binalik ang intense training, mataas ang chance na ma-injury ka. Based sa naging karanasan ko, mga 3 linggo rin ako hindi nakatakbo dahil sa sobrang busy. Na nagkaroon ulit ako ng oras, natukso kong bumilis agad sa pagtakbo sa pagbabalik. Iniisip ko kasi na baka mabalik ko kaagad yung dating kondisyon ko bilang runner. Ang problema, mali pala yon. Na-injure ako sa rotator cuff ng shoulder ko. Habang tumatakbo ko, pagdating ko ng 7 km, parang may tumutusok dito sa balikat ko. So tumigil ako sa takbo dahil sa hindi ko tumigalaw ng maayos at sobrang sakit niya. Natakot ako nun dahil sa naisip ko dahil sa hindi ko siya magalaw, baka magkaroon ako ng frozen shoulder. Hindi na rin ako makatulog na nakatihaya. Kailangan ko palagi nakatagilid sa kaliwa dahil masakit kapag may bigat o kapag ginagalaw ko. Dahil doon, napilitan ako na hindi na tumakbo sa mga sumunod na araw. Pinahinga ko na lang. Ang ginawa ko lang, stretching at light exercises para makarecover itong balikat ko. Sa awa ng Diyos, ngayon okay na ulit. Kaya mga payo ko, huwag ka kaagad sumalang sa program. Mas mainam na mag-easy run ka muna. Mga 1 linggo, walang goal pace o distance. Takbo lang hanggang sa ang komportable at pakiramdaman mo ng gusto ang katawan mo kung kaya na ulit. Kung hindi ka naman nag-gain ng timbang sa loob ng 1 buwan, sapat na itong approach. Pero kung medyo lumaki ang timbang, easy run pa rin muna at sabayan ng pag-manage sa weight. Sa ngayon, kapag hindi ako nakakatakbo ng 3 to 5 days, ang ginagawa ko sa pagbabalik ko sa pagtakbo ay structured. Easy run with strides. Ngayon, i-share ko naman sa inyo yung actual program. 5 minutes easy jog as warm up, main run na 8 km easy pace, zone 2 ito, then 6 times 100 meters strides at 90% effort with 1 minute jog recovery. At tapos 5 to 10 minutes very easy jog para sa cool down. So ano ba ang benefits ng easy run with stride? So bago tayo pumunta dyan, takbo muna tayo. Gawin ko yung program. Tara! So nag-warm up tayo, 5 minutes. Yung HR natin nasa 112 lang. Yung pace ay 6:43. Walang goal pace kapag nasa warm up o kaya HR, kung tamang takbo ka lang. So tapos na yung ating warm up, taanga tayo sa zone 2. Yung HR ay 129 to 141. Yung tinatakbuhan ko, pataas ito. Possible na tamaas ng gusto yung HR natin, yung HR ko. May patag din naman, pero yung slope niya ay banayad na pataas. Nagpe-pace ako ng 5:35, yung HR 125. Angatan ko ng konti para tumaas yung HR natin. Yung HR ay nasa 129, 131. Pace ay 5:23. Nakaka 3 km na tayo. Iba talaga kapag may kasabay, ano?
Hindi nakakapagod. Nakaka 6 kilometer na kami. Less than 1 kilometer. Gagawin na natin yung strides. So tara. Unang strides. $420 yung pace, 153 yung HR, 1 minute stress. Yung rest, nagpe-pace lang kami ng 6:45. Yung HR ay pababa na, 1:42. Pangalawang strides. Pangatlong repeats. Last repeat, pang-anim. Yung cooldown ay nasa 5 minutes na kami. Tapos yung pace ay 6:38, 6:45, 6:50. Yung SR 1:32. Shoutout kay Sir Dong. Galing. Hindi tayo masyadong naano sa takbo natin kasi ang sarap talaga pag may kasabay sa pagtakbo. Like and subscribe. So naka 11.76 kilometers tayo doon. Oras 1 hour and 9 minutes. Average cadence 185. Sa heart rate zone umabot tayo ng zone 3, pero yung pinakamarami ay yung zone 2. Average HR natin ay 134, tapos yung max HR natin ay 156. Sa pace naman, ang average natin ay 5 minutes and 53 seconds, tapos yung max pace natin ay 4 minutes and 14 seconds. Ang benefits ng Easy Run with strides. Yung warm-up sets the tone for the session. Dito pa lang, you're preparing the muscles, joints, and cardiovascular system para ready sila sa workload. Kung mag-skip ka ng warm-up, mas mataas ang risk ng tightness or early fatigue. Zone 2 Easy Run, this is the foundation part. Zone 2 keeps the run aerobic, meaning nakakapag-build ka ng mileage without putting too much stress on the body. After ilang araw na walang takbo, ito ang magre-reset ng rhythm mo. At the same time, it improves fat utilization, builds endurance, at keeps the effort enjoyable and sustainable. Now, the strides. Dito pumapasok ang activation. The purpose is not speed work, but neuromuscular activation. Strides remind your legs how to turn over quickly and efficiently. They also reinforce good form, upright posture, relaxed shoulders, efficient arm swing, and light foot strike. Controlled burst lang ito. This helps prevent sluggishness, lower injury risk, and gives you that sharp, confident feeling bago ka bumalik sa regular training program. In short, yung warm-up ay para sa preparation, yung zone 2 ay aerobic foundation, at yung strides ay para sa activation at sharpness. So sana nakatulong itong video na to sa inyo. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Ingat po kayo. Run safe.